Good day mga ka-idol, update tayo sa PBA at sa mga players nito. Ilang araw na lang ay mag-uumpisa na ang PBA Philippine Cup. Pero ang mga players at koponan ay hindi pa handa dahil meron daw mga balasahan mangyayari. Ayon nga sa ating insider, isa sa mga players ng Converge Fiber Xers ang kanilang star guard na si Alex Stockton humihingi ng trade at gustong lumipat na ng ibang koponan. Ayon nga sa ating insider, malaki ang tsansa na hindi na nga masaya pa si Alex Stockton sa nangyayari sa Converge Fiber Xers. Matatandaan, nakuha nga ng Converge Fiber Xers si Alex Stockton sa PBA draft at simula noon ay maganda na ang ipinakita nito sa Converge Fiber Xers dahilan para umangat ang kanyang kalidad at value. At dahil din dito, marami ang nagsasabi na humihingi na rin ito ng mataas na presyo sa kanyang kontrata na kung saan hindi daw kayang ibigay ng Converge Fiber Xers. At ayon sa ating insider, iti-trade na si Alex Stockton sa Phoenix Fuel Masters kapalit ni Incho Serrano. Matatandaan, si Incho Serrano ay hindi nakapag-contract extension or pumirma ng contract extension sa Phoenix Fuel Masters dahil sa baba ng offer neto or ng Phoenix kay Incho Serrano, dahilan para lumipat ito sa MPBL. Kaya naman, nang lumipat ito sa MPBL sa ilalim ng Pampanga Dragons, ay isa ito sa magandang ipinakita at nakakuha pa ng kampyonato. Kaya naman ayon sa ating insider, ang trade na ito ng Phoenix Fuel Masters at ng Converge Fiber Xers ay magsasign lang ng kontrata si Incho Serrano sa Phoenix Fuel Masters at iti-trade na agad sa Converge. Kumbaga, sign and trade ang mangyayari para makuha ng Phoenix si Alex Stockton at makuha naman ng Converge si Incho Serrano. Ito yung plano ng Converge Fiber Xers na iipunin lahat nila ang mga bataan ni Governor Delta Pineda para bumuo ng isang team na puro kapangpangan. Kaya hindi lang si Incho Serrano ang malaking posibilidad na maglalaro sa Phoenix, rather sa Converge Fiber Xers. Aabangan din natin si Arwin Santos, Calvin Abueva, Ian Sanggalang kung ano ang mga aksyon na pwedeng gawin ng Converge Fiber Xers para makuha ang mga nasabing players. At ayon nga sa ating insider, ang mangyayari, ititrade din ng Converge Fiber Xers si Arwin Santos sa Northport Batangbert, which is ang Northport Batangbert pa rin ang may-ari or may rights kay Arwin Santos, at kukunin ito ng Converge at gagawing assistant coach at player. So, aabangan natin anytime kung matutuloy ba ang nasabing trade negotiation ng Northport at ng Converge Fiber Xers. Samantala, ayon din sa ating insider, dahil nga sa hindi magandang naging performance sa Magnolia Pambansang Manok Templados kontra sa SMB sa kanilang Commissioner's Cup Finals, isa-isa nang ini-evaluate ngayon ng management ng Magnolia at ang coaching staff ang mga players, kung sino-sino ang mga players na ilalagay nila sa trading block para makakuha ng mas quality na player, especially yung big man na makakatulong nga sa lineup ng Magnolia. Ayon nga sa ating insider, isa sa mga tinatarget ng Magnolia Pambansang Manok ang big man ng Blackwater Bossing na si Troy Rosario. Ang Magnolia Pambansang Manok Templados ay kulang na kulang isang big man na wingman at the same time isang defender. Kaya naman nakikita ng Magnolia Pambansang Manok Templados ang kakayahan na meron si Troy Rosario. Malaki ang may tutulong nito sa Magnolia kung maidadagdag nila ito sa kanilang lineup. Ayon sa ating insiders, kayang-kayang kunin ito ni Boss Al Francis Chua sa Blackwater Boxing kapalit na mga bench players ng Magnolia or mga future picks dahil ang daming mga trade asset ng Magnolia para lang makuha si Troy Rosario. Kaya inaabangan, ayon sa ating insider, Nini-negotiate na ngayon ng Magnolia sa Blackwater Bossing kung paanong paraan makukuha
ng Magnolia Pambansang Manok, si Troy Rosario, at kung papayag ba ang MVP Group na makuha ito sa kanila. Kaya alam naman natin na ang MVP Group ang may hawak sa Blackwater Bossing, which is ang Blackwater Bossing ang number 1 farm team ng MVP Group. At ayon din sa ating insider, gusto daw bumalik ni Troy Rosario sa Tropang Giga, pero ang Tropang Giga ayaw na nilang maibalik pa sa kanilang lineup. Kaya naman inaabangan natin kung ano ang mangyayari sa negosasyon na nagaganap. Bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay Sir Dante Francisco, Ariel Manuba, Roy Casuyon, Renato Villacorta, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, Julius Roche, Kagawad Kat sa Kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan, Kagawad Lucky Alon at sa Lucky Alon family, at si Mr. Renato Baron ng Baybay City, Leyte. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko. Pakilike, pakipollow, pakishare. Ganun din po sa YouTube channel ko. Hanggang sa muling kwentuhan, this is Percival Monteron at your service. Maraming salamat po.